pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Baguio. Radyo Pilipinas 97.1 FM. Isang makagham na pagbati sa ating lahat. Inihahandog ng Department of Science and Technology Regional Office 1 at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Sabay-sabay natin tunghayan ang programang naghatid ng impormasyon patungkol sa iba't ibang interbensyon ng DOST. Ito ang Teknopresensya, Siyensya, Teknolohiya para Kadilitin. Naimbaga bigat, good morning at magandang umaga mga kaagham. Narito muli tayo sa ating programang Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para Kadagiti Umili 2025. Muli tayong maghahatid ng mga balitang may kaugnayan sa agham, teknolohiya at inobasyon na sinusulong ng DOST. Kaway-kaway po tayo at mag-ingay dahil napapanood po tayo ngayon sa official Facebook page ng DOST Region 1, DZAG Radyo Pilipinas Agoo at napapakinggan din po tayo sa estasyon ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Ako po si Carla Joyce Kahala ang inyong makakasama sa pagpapalaganap ng siyensya, teknolohiya at inobasyon kasama ang ating partner mula sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo, Miss Antoniette Linsit. Good morning, Ma'am Antoniette. Thank you po, Ma'am Carla. Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga partners sa DOST at binabati ko rin ang aming acting station manager, Miss Charity Frianeza, at mga technical staff ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Napapanood pa tayo ng live sa official FB page ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo at patuloy nating ihahatid ang mga paksang ugnay sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kaya manatili kayong nakatutok mga kaagham para inyong masagutan ang ating trivia question of the day kung saan maaari po kayong manalo ng GCash prize. I-comment lang po yan sa ating FB Live o i-text kami sa 0918-9083-799. Carla? Yes, thank you Ma'am Antoniette at muli magandang araw po mga kaagham. Magandang umaga Ma'am Antoniette and si Ma'am Charity. Bago tayo dumako sa ating diskusyon ngayong araw ay atin munang sariwain ang mga ganap sa DOST Region 1 noong nagdaang 2 linggo. Ating panoorin ang DOST Region 1 Siglat News. Inobasyon at komersalisasyon, tampok sa Propel Program. Lumahok ang Department of Science and Technology Region 1 sa Zonal Conference ng Propel Program na ginanap noong January 31, 2025 sa Baguio City at February 12, 2025 sa Batangas City. Ang Propel Program ay tulay ng DOST para gawing matagumpay na negosyo ang mga makabagong inobasyon sa agham at teknolohiya. Layunin nitong suportahan ang mga mananaliksik, siyentipiko, inventor at mga negosyanteng S&T mula sa DOST, RTIs, iHubs at mga opisina ng agham at teknolohiya sa bawat yugto ng proseso ng inobasyon mula sa ideya hanggang sa komersiyalisasyon. Sa kanyang mensahe ng suporta, binigyang diin ni Dr. Teresita A. Tabaong ang kahalagahan ng pagtutulungan para sa tagumpay ng Propel Program, kasabay ng hangarin na paunlarin ang Pilipinas sa pamamagitan ng inobasyon. Kasama rin sa mga presentasyon ang mga paksa tungkol sa global na value chain para sa semiconductors at electric vehicles na nagbigay inspirasyon sa mga Pilipinong mananaliksik at innovator. Ang DOST Region 1 ay nananatiling dedikado sa pagpapatupad ng Propel Program
bilang suporta sa layunin nitong magdulot ng pangmatagalang kaunlaran sa agham, teknolohiya at inobasyon. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Mary Camille M. Luna, nag-uulat, DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. DOST Region 1 nanguna sa modernisasyon ng transportasyon sa Lawak City, Ilocos Norte. Inilunsad ng Department of Science and Technology Region 1 sa pamamagitan ng Provincial Science and Technology Office, Ilocos Norte, ang isang inisyatiba upang gawing moderno ang sistema ng transportasyon sa Lawag City. Bahagi ito ng Smart and Sustainable Communities Program na naglalayong tugunan ang mga hamon sa urban mobility ng lungsod. Kasama sa proyekto ang Mobility Vision Plus at Sermon Platform na parehong makabagong solusyon para sa pamamahala ng trapiko at pagpaplano ng urban mobility na angkop sa pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Dr. Cyrus Borja Gumari, founder ng Mobility Vision Plus, layunin ng proyekto na magbigay ng patas, ligtas at sustainable na transportasyon para sa lahat ng residente. Pinapaboran ng sistema ang pagbibilang ng tao kaysa mga pribadong sasakyan upang mapadali ang pagpapasya sa urban planning at mabawasan ang trapiko. Sa pakikipagtulungan ng mga eksperto, layon din ng programa na magdulot ng mga benepisyong pang-ekonomiya, pangkalikasan at panlipunan para sa Lawag City at buong Ilocos Norte. Patuloy na magsasagawa ng pag-aaral at pakikipag-ugnayan ang DOST1 kasama ang lokal na pamahalaan upang matiyak ang tagumpay ng proyekto. Malaki ang pasasalamat ng pamahalang lungsod sa tulong na ito dahil inaasahang magbibigay ito ng mas maayos, eco-friendly at maasahang transportasyon na magpapabuti sa kalidad ng pamumuhay ng mga residente at magpapabilis sa pag-unlad ng komunidad. Mula rito sa DOST Region 1, ako si Sheena Hana Pulido, nag-uulat, DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. DOST Region 1, sinuri ang mga LU-MSMEs para sa setup. Isinagawa ng Department of Science and Technology Region 1 sa tulong ng DOST La Union ang isang Technology Need Assessment Validation noong ikapito ng Pebrero sa taong 2025. Layunin ng aktibidad na ito na matukoy ang mga pangangailangan sa teknolohiya ng maliit na negosyo sa rehiyon bilang bahagi ng Small Enterprise Technology Upgrading Program. Kabilang sa mga sinuri ay ang Verdilio Electrical Shop at ang Good Health Beauty and Wellness Product Trading sa San Fernando City at Di Castro Loom Weaving Manufacturing sa Bangar, La Union. Pinangunahan ni ARD Raquel M. Espirito ng DOST Region 1 ang validation process. Kasama ang PSTO Ilocos Sur Provincial Director Jordan L. Abad at mga miyembro ng Review and Technical Evaluation Committee. Ang mga kwalipikadong negosyo ay aabante sa proposal writing stage kung saan ang kanilang mga proyekto ay dadaan sa masusing teknikal na pagsusuri bago maaprubahan. Layunin ng setup na mapahusay ang mga operasyon ng MSMEs gamit ang makabagong agham at teknolohiya upang mapataas ang kalidad ng produkto, mapabuti ang produksyon at mapalawak ang pamilihan. Patuloy na sinusuportahan ng DOST Region 1 ang mga MSMEs sa pamamagitan ng mga inobatibong solusyon sa teknolohiya na may layuning palakasin ang lokal na ekonomiya at magbigay daan sa pangmatagalang pag-unlad ng rehiyon. Mula dito sa DOST Region 1, ako si Claire Red, nag-uulat, DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. Po mga kagham, atin na namang nakita ang tuloy-tuloy na aksyon at pagbibigay serbisyo ng DOST1 para sa ating mga karehiyon. At syempre, tinitiyak ng DOST1 na patuloy silang maghahatid ng kalidad na serbisyo gamit ang agham, teknolohiya at inobasyon. Yes, tama Ma'am Antoniette. At binabati po pala natin ang ating Regional Director na nanonood po ngayon. Good morning, Ma'am Tess. Ayan, so mga kaagham,
kaagam at kabayan, makinig po kayo ng mabuti sa ating magiging talakayan ngayong araw upang masagot nyo ang ating trivia question para sa araw na ito, para sa tsansang manalo ng GCash prize. Atin nang alamin ang ating trivia question for the day mula sa ating Trivia Master. Trivia Master Dom, pasok! And thank you so much, Ma'am Carla. And good morning, Ma'am Antoinette. Welcome po sa ating programang Techno Presensya. At magandang umaga po sa ating lahat, sa mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa. So, makinig at tumutok po sa presentasyon ng ating panauhin para tiyak na masasagot ninyo ang aking katanungan. So, ready na ang inyong mga devices at sumagot po sa ating trivia question of the day. And syempre, bago ang lahat, narinig muna ang ating mechanics. Siyempre, una ay i-like ang DOST1 official Facebook page at i-share po ang live video ng Techno Presensya 2025 Episode 4 featuring iForward PH from OFWs to Technopreneurs. Siyempre, pangalawa, sumagot sa trivia question of the day sa pamamagitan ng pagsagot sa ating comment section ng Facebook Live or i-text ang iyong kasagutan. Kalakip po ng iyong pangalan sa 0918-9083799. At syempre, pangatlo, kapag tama ang iyong sagot, ay sasama po ang iyong pangalan sa electronic raffle para sa chance na maging lucky winner of the day. At syempre, i-announce ang winner ng GCash prize pagkatapos ng mga interview at ilang mga paalala. So, napanganintay natin, ready na ang iyong mga devices dahil narito na ang ating question of the day. Ayan. Ang ating katanungan, ano po ang maximum amount of funding assistance ang maaaring matanggap ng mga aplikante ng iForward program ng DOST? Aking inuulit, ano ang maximum amount of funding assistance ang maaaring matanggap ng mga aplikante ng iForward PH program ng DOST? Yan by up to 400,000? Of 450,000 or 500,000. At para pa masagot nyo ang ating trivia question of the day, ay dapat kayong tumutok sa presentasyon at diskusyon ng ating panauhin. Kaya i-ready lang yung mga devices. Pag alam yung sagot, i-comment lang po yan sa ating Facebook page or text kami sa aming number. Ayan, thank you so much, Trivia Master Dom. At ngayon nga ay dumako na tayo sa ating talakayan upang masagot nyo ang ating trivia question for the day at manalo ng 100 pesos GCash prize. Isa ka bang OFW na nagbabalak umuwi ng Pilipinas upang dito na lamang maghanap ng ikabubuhay? O sawa at pagod ka na ba sa buhay abroad? O may tamang ipon ka na at gusto mo nang makapiling ang iyong pamilya? Kung oo ang sagot mo sa isa sa mga ito, tumutok na dito sa ating episode ngayong linggo dahil ipapaliwanag po ng ating makakasama ang tungkol sa innovations for Filipinos working distantly from the Philippines. Ito ang pagkakataon nating mas malaman kung ano nga ba itong programang ito at kung ano ang maitutulong nito sa ating komunidad. Upang bigyan tayo ng impormasyon hinggil dito, kasama natin si Miss Daisy Rose Sidayan, ang project staff ng iForward PH. Kaya naman sa ating mga nakaabang na mga kaagham, tara na at sumubaybay at tumutok kay Miss Daisy. Magandang umaga, Miss Daisy. Naimbag abigat kada tayo amin kaagham, lalo na po Ayan. sa ating mga kababayan na OFWs na patuloy na nagsusumikap para sa kanilang pamilya at kinabukasan. Yan. Good morning, Ma'am Daisy. So, Ma'am Daisy, ano nga ba itong iForward PH? So ayan, isa ka rin ba sa mga OFWs na may pangarap magkaroon ng sarili mong negosyo o pangkabuhayan?
Kung oo, narito po ako ngayon upang ipakilala sa inyo ang isa sa mga makabuluhang programa ng Department of Science and Technology o DOST, ang iForward PH. Ang programang ito ay tumutulong sa mga OFWs na nais magsimula ng kanilang sariling negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga training, mga resources at financial support na kinakailangan upang magtagumpay sa kanilang negosyo. Kaya't kung nais niyong malaman kung paano maging bahagi ng iForward PH at kung paano ito makakatulong sa inyong pangarap, makinig at samahan kami para sa diskusyong ito. Ang iForward PH o ang Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines ay isang programa ng DOST. Ang pangunahing layunin nito ay makapagbigay ng support opportunities sa mga OFWs at pati na rin sa kanilang mga pamilya upang makapag-establish ng mga technology-based enterprise sa bansa. Pero ano nga ba itong mga technology-based enterprises na ito? Ang isang technology-based enterprise ay matuturing na technology-based ang isang negosyo kung ito ay gumagamit ng teknolohiya, mga makina o mga makabagong proseso para makagawa ng isang produkto. Meron din pong priority sectors ang iForward PH. Una rito ang food processing at ilan sa halimbawa nito ay sweet preserves, paggawa ng mga palaman, bottled food products at iba pa. Meron din tayong furniture making at halimbawa nito ay paggawa ng mga upuan, lamesa, kabinet at iba pa. Meron din tayong sa gifts, housewares and decor sector naman, napapabilang ang tailored products, leather goods, souvenirs, and other creative products. Meron din po tayong agriculture, marine, and aquatic resources tulad ng farming, poultry, livestock at horticulture. Sa metals at engineering naman, ilan sa mga halimbawa ang fabrication of food processing equipment, farm implements at agri-machinery. Sa health and pharmaceutical sector naman, napapabilang ang health and wellness products, medicines at food supplements. Sa ICT electronics naman, ang system development, automation at manufacturing of electronic products. Lastly, ay ang S&T service kagaya ng engineering consultancy at IT consultancy. Ang tanong ngayon, pwede ka ba rito sa programa ng iForward PH? Narito ang mga entry point requirements. Unang-una, kung ikaw ay isang OFW na bumalik sa bansa within the last 5 years, qualified ka sa iForward PH. Pangalawa, kung ikaw naman ay isang OFW na nasa abroad, qualified ka pa rin dito basta't meron kang immediate family member na siyang dadalo sa mga learning sessions on behalf of the OFW na nasa abroad. Ang iForward program ay mayroong dalawang phase. Ang phase 1 o ang Technopreneurship Capacity Building at phase 2 o ang Innovation Fund. Unahin muna natin ang phase 1. Sa unang stage ng phase 1, dito natin malalaman ang mga DOST developed technologies sa pamamagitan ng Technolocal para sa makabagong bayani. Ito ay parang webinar or seminar kung saan mapi-feature ang iba't ibang teknolohiya na na-develop ng DOST. Dito natin malalaman ang tungkol sa technology products, comparative advantage, investment cost, market potential, at return on investment. Kasunod naman po rito ay ang early stage business ideation. Dito naman po natin matutulungan ang ating mga OFW na makabuo ng isang business idea sa pamamagitan ng pagtatalakay ng ating experts sa opportunity identification, business ideation and conceptualization, at identification of customer persona ay makakabuo ang ating OFW ng minimum viable product canvas. Matapos ang early business ideation, ay dadako naman ng ating OFWs sa core business development. Dito masasanay ang OFW sa business development at management o para makabuo ng isang business plan. Dito sila matututo tungkol sa values and business development, business model canvas,
product hosting and pricing, supply chain management, marketing and e-commerce, operations management, organizational management, business law, tax and registration, at funding and financing. Sa last stage naman ng Phase 1 ay ang iForward PH Bootcamp. Bago mag-proceed ang ating OFW sa Phase 2, kailangan muna nilang umattend sa isang bootcamp para sa process mapping, proposal writing, at creating a compelling pitch deck. So ayun po ang ating Phase 1. Medyo mahaba at maraming learning sessions, ngunit mahalaga naman ang lahat ng ito para makabuo ng isang kumpleto at solidong business pitch. Sa ngayon, mag-proceed naman po tayo sa Phase 2 o ang Innovation Funding Support. Nitong mga nakaraang taon, ang iForward program, nasa 250,000 pesos lamang ang maximum amount of assistance. Ngayon, ang bawat OFW enterprise ay qualified na makatanggap ng hanggang 500,000 pesos na innovation funding support na maaari nilang gamitin sa equipment acquisition, technical training, product development and market testing, operational consultancy services, initial laboratory testing, packaging and labeling design, use of facilities at technology business incubation. Up to 350,000 pesos ang pwede natin ilaan para sa pag-acquire ng equipment or machinery na payable in 3 years with 0% interest. Up to 150,000 naman ang pwede nating ilaan para sa technical assistance na libreng matatanggap ng mga OFW. Bale, ito naman po ang mas detailed list natin kung ano ang pwedeng i-avail sa up to 350,000 at up to 150,000 na funding support. Pero sino nga ba ang mga eligible para sa Phase 2? Unang-una, kailangan nakapagtapos ka ng iForward PH Phase 1. Meron din dapat DTI registration, mayor's permit at business proposal gamit ang DOST forms. Pwede kang mabigyan ng funding support kahit na nasa abroad pa ang OFW basta't may family member representative sa Pilipinas. Pero dapat sa OFW family member nakapangalan ang enterprise. Pwede rin dito ang grupo ng OFWs na may-ari ng isang enterprise tulad ng isang kooperatiba. Siyempre, hindi natin iiwanan ang ating mga OFWs pagkatapos ng funding dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating mentoring sessions kasama ang mga technology business incubators. Magkakaroon pa rin po tayo ng mentoring sessions at networking sessions. Bukod dito, meron din pong support interventions na hatid ang DOST. Narito ang technical advisory and consultancy katulad ng food safety, product development, plant layout at iba pa para sa ating OFWs na nag-uumpisa pa lang sa Phase 1 hanggang sa sila ay mabigyan ng funding assistance. At ongoing na po ang ating application para sa Phase 1 ng iForward PH. Po tayong Facebook post about sa application kung saan nakadetalye ang steps sa pag-apply. Pwede nyo pong i-browse ang Facebook page ng DOST Region 1 para doon. Ang unang step po ay ang pag-apply online gamit ang link na nasa inyong screens or pwede nyo pong i-scan ang QR code. Punan ang online assessment form sa nasabing link o i-download at punan ang offline assessment form. Ang pangalawang step naman, pagkatapos filapan ay padala ito sa aming email, ang accomplishment assessment form, copy of overseas employment certificate of OFW, at ang training certificates kung ito ay naaangkop. Narito po ang aming email, iforwardph@region1.dost.gov.ph. Kapag natanggap namin ang inyong aplikasyon, ikokontak po namin kayo via email at SMS para magbigay ng updates tungkol sa status ng application nyo at schedule ng iForward activities. At dyan po nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa iForward PH. Kung may mga katanungan po ang ating mga OFW, pakikita po natin sa screen ang contact numbers ng DOST, pati na rin po ang ating email.
Muli, maraming salamat po sa pakikinig at sa mga OFWs natin dyan. Mag-apply na po tayo sa iForward PH. Ayan, thank you so much Ma'am Daisy sa very detailed na presentation mo. And I know may mga iba pang katanungan ng ating mga kaagham na nanonood. So kung may mga questions po kayo ay maaari niyo pong i-post sa ating Facebook Live comment section or maaari niyo pong i-text sa ating number. Ayan. So may mga katanungan po kami Ma'am Daisy. So unang-una, ano na yung mga kinandak nating activity dito sa Region 1 patungkol sa iForward PH? At ano ang mga naging resulta nito as to date? Sa ngayon, ang iForward PH ay wala pang direktang aktibidad sa Region 1, ngunit nakapokus ito sa pagbibigay ng learning sessions para sa ating mga OFWs. Ang programa ay nakatuon sa pagbibigay ng sapat na kaalaman at pagsasanay upang matulungan ang ating mga kababayan sa kanilang pagnenegosyo. Noong nakaraang taon, matagumpay naming natapos ang Phase 1, kung saan ang ating mga OFWs ay nakapasa at ngayon ay patuloy na ginagabayan ng ating mga kasamahan at training consultants sa pagsusulat ng kanilang business proposals. Bilang resulta, mas naging malinaw para sa kanila kung anong negosyo ang nais nilang tahakin, isang negosyong makakatulong sa kanilang pag-unlad at kabuhayan. Marami silang natutunan tungkol sa tamang paraan ng pagnenegosyo, pati na rin ang mga dapat iwasan upang maiwasang magkamali sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Ayan, thank you so much Ma'am Daisy. So, kamusta naman ang feedback ng mga nag-attend na sa ating, I know may mga nag-attend na sa ating Phase 1, right? So, ano na yung mga feedback nila patungkol dito? So, ayan po, Ma'am Carla. Maganda at positibo naman ang naging feedback ng mga dumalo sa iForward PH program. Marami sa ating mga OFW ang nagsabi na malaki ang naitulong ng programa sa pagpapaliwanag ng tamang proseso sa pagnenegosyo. Mula sa pagbuo ng isang epektibong business proposal hanggang sa pagsisimula ng kanilang sariling negosyo. Ayon sa kanila, mas lumawak ang kanilang kaalaman at kumpiyansa sa pagnenegosyo at mas handa silang harapin ang mga hamon ng pagiging isang entrepreneur sa Pilipinas. Ayan, so yan na po ay based sa feedback po ng ating mga naunang mga kababayan. So para po sa mga nanonood na interesado, ayan, so mag-apply na po tayo para sa ating Phase 1 ng ating iForward this year. Ma'am Antoinette, may mga karagdagan kang katanungan? Okay, thank you Mama Carla at muli isang magandang umaga po kay Mama Daisy. Ano po ang mga challenges naman na kinakaharap ninyo sa proyektong ito po, Ma'am Daisy? Well, Ma'am Antoinette, isa sa mga pangunahing hamon ng iForward PH program ay ang sustainability ng negosyo ng mga OFW. Dahil hindi sapat na sila ay makapagsimula, kailangan din nilang matutunan kung paano ito mapanatili at mapaunlad sa mahabang panahon. Dagdag pa rito, nagiging hamon din ang mahinang internet o signal, lalo na't ang mga training at mentoring sessions ay isinasagawa online. Kaya may mga pagkakataong nahihirapan ang ilan sa ating mga kalahok na makasabay. Sa kabila nito, patuloy na naghahanap ng mga solusyon ng programa upang matiyak na ang lahat ng OFWs ay mabibigyan ng sapat na gabay at suporta sa kanilang entrepreneurial journey. Okay, thank you Mama Daisy and nasabi po ninyo na sustainability at connectivity ang ilan sa mga challenges pero nahahanapan po ito ng solusyon. Ano-ano naman po ma'am ang mga industriya ang karaniwang gustong pasukan po ng ating mga OFWs? Marami sa ating mga OFWs ang interesado sa food processing, lalo na sa paggawa ng processed meats, bottled goods at iba pang produktong may mahabang shelf life na maaring ibenta sa lokal na merkado. Sa larangan naman po ng ICT services, patok ang printing at sublimation service, tulad ng tarpaulin printing at personalized merchandise, dahil sa patuloy na pangangailangan nito sa iba't ibang negosyo at opisina. Ang dalawang industriyang ito ay popular dahil sa kanilang mataas na demand at kakayahang makapagbigay ng sustainable na kita para sa ating mga OFW.
Okay po ma'am. So napakaganda po at kung ano po yung in demand, ayun po ang pinapasok ng ating mga OFWs. So ma'am, ngayong taon, ano po yung mga mahahalagang nangyari po or mangyayari sa iForward PH po? Ngayong taon, ma'am, patuloy na pinalalakas ng iForward program ang suporta nito sa ating mga OFWs na nagnanais pagtayo ng technology-based na negosyo sa bansa. Sa kasalukuyan po, bukas ang aplikasyon para sa batch 2025 ng programa na naglalayong magbigay ng komprehensibong pagsasanay at gabay sa mga kwalipikadong OFWs. Para sa karagdagang detalye po at proseso ng aplikasyon, maaaring bisitahin ang opisyal na website ng iForward PH o ang mismong DOS1 page. Thank you po Ma'am Daisy and Ma'am Carla. Alam ko pong may mga karagdagang katanungan ka pa po. Yes, thank you Ma'am Antoinette. And Ma'am Daisy, nabanggit nyo nga kanina na maari ito sa mga balikbayan na bumalik po sa bansa noong nakaraang 5 taon, tama ba? Or maari din po ito sa mga nagtatrabaho pa sa ibang bansa sa kasalukuyan. So, ang katanungan lang po Ma'am Daisy ay gaano katagal yung phase 1 at phase 2 hanggang sa pag-grant po ng funding ng DOST? Ang phase 1, ma'am, umaabot po ito ng hanggang 3 buwan at sa phase 2 po ay nakadepende na po iyan sa paggawa ko ng kanilang business proposal. Kasama po natin dito ang mga focal and alternate focal persons ng PSTO po. Ayan. So, may mga pagkakataon na bang na-reject ang isang proposal or hindi na tumutuloy ang ating mga kababayan? Yes, Ma'am Carla, may ilang aplikante po na hindi natatapos ang phase 1 training dahil sa kakulangan ng oras o iba pang personal na dahilan. Kaya hindi na sila nakakatuloy sa susunod na yugto ng programa. Bukod dito, may ilan ding nahihirapan sa financial planning o sa online training setup, kaya nagiging challenge para sa kanila ang pagpapatuloy. Yan, pero natutulungan naman natin sila, hindi ba? Sa mga iba't ibang activities hanggang sa proposal. Yes, Ma'am Carla. Okay. And meron tayong katanungan dito sa ating Facebook Live from Sir Chris Laz Joquino. Ito po ba ay grant or loan program? Ito po ay loan program na nagbibigay po kami ng funding assistance na umaabot hanggang 500,000 pesos, na yung 350,000 pesos for equipment acquisition, ayun lamang po ang nabibigyan ng bayad or bumabalik po sa atin na payable for 3 years with 0% interest. Yan. So, yan po. Isa po itong loan program, Sir Chris. So, kung may mga katanungan po, paki-drop na lang po sa ating comment section. So, Miss Daisy, paano nyo po nakikita ito na mag-contribute sa ating national economy? Itong programang ito. Ang iForward PH program ay may malaking kontribusyon sa ating economy dahil nakakatulong ito sa paglikha ng trabaho sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mga negosyong itinatayo ng mga OFWs, mas napapalakas ang local industry, lalo na sa food processing, agribusiness at ICT services. Bukod dito, binibigyan nito ng oportunidad ang ating mga kababayan na magkaroon ng mas stable na kabuhayan sa bansa. Yan. So, laking tulong po nitong iForward page, lalong-lalo na po sa ating mga OFWs, Ma'am Antoinette. At meron nga po tayong isang comment dito sa ating Facebook Live from Ma'am Sally Ilak. I learned a lot po sa Business Canvas at tamang proseso at paano magiging entrepreneur. Ayan, isa pong feedback para po sa galing po sa ating live viewer. Thank you Ma'am Sally sa inyong positibong feedback sa ating iForward PH. Ayan. So may mga karagdagan ka pa pong katanungan Ma'am Antoinette or okay na po? Ayan. So, ayan po mga kaagham, isa na namang talakayan ang inyong natunghayan dito sa ating programa. Ito nga po ay about sa iForward PH. So, kung meron pa po kayong mga pahabol na tanong, ay maaari nyo pong i-message sa ating mobile number 0918-9083799.
Ma'am Antoinette? Yes, thank you Ma'am Carla and Ma'am Daisy. At Ma'am, bago po natin i-reveal ang ating kasagutan at winners sa ating Trivia of the Day, ay atin munang pasalamatan ang ating panauhin, Ma'am Daisy Rose Sidayan. Yes, at bilang isang token ng pasasalamat ay nais po naming ihandog itong certificate sa inyo. Ating basahin ang nilalaman. The Department of Science and Technology Regional Office 1 presents this Certificate of Appreciation to Ms. Daisy Rose S. Sidayan, Project Staff of iForward PH, Project Technical Assistant 1 of DOST Region 1, as resource person during the DOST 1 DZAG Radyo Pilipinas Agoo Program Teknopresensya, Siyensya ken Teknolohiya para Kadagiti Umili, held on the 20th of February 2025 via Zoom platform and Facebook Live. Given this 20th day of February 2025 in the city of San Fernando, La Union, to be signed by Dr. Teresita A. Tabaog, Regional Director. Ayan. Thank you so much, Ma'am Daisy. At muli, nagpapasalamat kami sa buong iForward PH team. Ma'am Antoinette? Baka may mga pahabol pa pong announcement or mensahe si Miss Daisy? This is your time to shine, Ma'am Daisy. Thank you so much, Ma'am Carla. So ayan po, muli inaanyayahan po namin ang lahat ng interesadong OFW na mag-apply po sa ating programa. Ongoing na po ang application period para sa Phase 1 hanggang February 28, 2025. Kung may katanungan po, i-contact nyo lamang po kami gamit ang cellphone number at email ng DOST na na-flash po kanina at mahanap nyo rin po sa Facebook page ng DOST Region 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Ayan, thank you so much, Ma'am Daisy. At bago po tayo pumunta sa ating winner ng GCash prize, ay maaari po muna tayong mag-photo ops. Yan. Sa ating mga kasamahan. All right. Okay In po, three- ready? Mhm. 3, 2, 1, smile. Yeah, thank you. Yan, muli maraming salamat po sa ating panauhin kay Ma'am Daisy Rose. Ma'am Carla, ano po ba ang sagot at sino ang nanalo sa ating Trivia of the Day? Ayan, Ma'am Antoinette, bago natin sabihin, ayan, nabibitin na yung ating mga live viewers, no? Bago natin sabihin ang ating kasagutan at ang ating winner, ay narito muna ang mga announcements mula sa DOST 1. All right. Ayan, syempre binibigyan natin ng pugay ang bagong MMSU President, si Dr. Virgilio Julius P. Manzano Jr., the 8th University President of the Mariano Marcos State University. Ayan, congratulations po, Sir Julius. Ayan. Malugod din po naming binabati ang bagong DOST Assistant Secretary for Countryside Development, si Engineer Maria Teresa B. de Guzman. Congratulations, Ma'am Matet, sorry. Ayan. So narito naman po ang ating feature na technology for this week, ang VISER or ang Versatile Instrumentation System for Science, Education, and Research. Ito ay isang research-grade laboratory system na binuo ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines. Ito ay isang handheld na aparato na nagsisilbing sentro para sa iba't ibang sensor na maaring magamit sa pagsasagawa ng mga eksperimento sa iba't ibang larangan ng agham. Dinisenyo ang VISER upang maihatid ang makabagong laboratorio
ng agham sa bawat paaralan at kolehiyo sa buong bansa at makatulong sa pagpapalakas ng edukasyon at pananaliksik sa agham sa Pilipinas. Andito naman po ang isa ring teknolohiya na aming feature, ang Roamer o ang Robot for Optimized and Autonomous Mission Enhancement Responses. Ito ay isang autonomous mobile robot na nagbibigay direksyon at nagsusuri sa kalusugan ng mga puno ng saging gamit ang mga advanced sensor, computer vision at kakayahan nito sa pagtuklas. Mayroon din itong precision spraying system na pumupuksa na sa mga peste ng mga pananim habang nababawasan ang pagka-expose ng mga magsasaka sa mga nakakapinsalang kemikal. Ayan, at syempre, proud at binabati din po namin ang DOST Region 1 RSTL o ang Regional Standards and Testing Laboratory for the excellent performance during the calendar year 2024 Proficiency Testing Scheme for Water Microbiological Testing Laboratory. Ayan, congratulations RSTL. Ayan nga po, natunghayan natin kanina ang iForward PH program o Innovations for Filipinos Working Distantly from the Philippines program na isa sa mga flagship program ng DOST na naglalayong makatulong sa mga overseas Filipino workers na magtayo ng isang technology-based business sa Pilipinas. Ayan, sa mga interesado po ay huwag pong mag-atubiling i-message po ang ating page or narito po ang mga contact details. Yan, iscan nyo lamang po ang QR code. At para po sa mga iba pang programa, proyekto at aktibidades ng DOST Region 1, ay i-follow nyo po lamang ang ating DOST 1 Facebook page, Instagram, at YouTube. At narito rin po ang ating website, www.region1.dost.gov.ph, ang aming contact number at syempre ang aming email address. So, ayan nga po ang ating mga announcements. So, narito na ang ating winner sa ating trivia question of the day. Pasok, Dom? Yeah, thank you so much Ma'am Carla and Ma'am Anthony. At syempre, thank you rin po sa ating panauhin sa ngayong araw kay Ma'am Daisy sa pag-explain po ng iForward PH program po ng DOS na para sa ating mga OFWs. Either returned or current OFWs, pwede kayo mag-apply. At syempre, ang deadline yan po ay February 28. So, i-ready nyo na po yung mga requirements na kailangan nyo at isumitin na po ang inyong mga applications before the deadline. And syempre, para sa ating trivia question of the day at sa ating winner ng ating trivia question, atin munang balikan ang ating katanungan. Ayan. Ano ang maximum amount of funding assistance ang maaaring matanggap ng mga aplikante ng iForward PH program ng DOST? Aking pong inulit, ano ang maximum amount of funding assistance ang maaaring matanggap ng mga aplikante ng iForward PH program ng DOST? Yan by 400,000, 450,000, or up to 500,000. So ano po ba ang ating tamang sagot? Ang tamang sagot po ay up to 500,000 po ang pwedeng matanggap ng ating mga applicants para may start ang kanilang technopreneur business. So, sino nga po ba ang tamang sumagot sa ating Facebook Live at sa ating phone number? Congratulations po kay Mr. Dean Kahanding. Kayo po ang ating winner ng 100 pesos GCash at para po i-claim yung prize ay send lang po ng direct message sa ating official Facebook page sa DOST Region 1. Congratulations po, Sir Dean Kahanding. Ayan, congratulations, Sir Dean. Ikaw po ang ating winner for today at para i-claim ang inyong prize, mag-message lang po sa official Facebook page ng DOST Region 1. Ayan, thank you Mr. Trivia Master Dom para sa trivia this week.
Okay, congratulations po Mr. Dean Kahanding, ang ating winner at muli aking pinapasalamatan ang ating panauhin para sa linggong ito kay Miss Daisy Rose Sidayen. Carla? Yes, thank you din po Ma'am Antonia and of course Ma'am Charity. At sa ngalan ng aming Regional Director, Dr. Teresita A. Tabaog, kami po ay patuloy na maghahatid ng tamang impormasyon, tulong at kalidad na serbisyo sa ating mga kaagham at kasiglat. Ayan. At dahil sa DOST, we provide solutions and open opportunities. Abangan niyo po ulit kami sa susunod na episode ng Teknopresensya, Siyensya, Ken Teknolohiya para kadagiti umili. Maraming salamat at magandang umaga po. Inyong natunghayan ang makabulang usapan patungkol sa inobasyon at interbensyon sa larangan ng siyensya at teknolohiya. Muli niyo kaming samahan sa susunod na episode ng Teknopresensya, Siyensya Ken Teknolohiya para kadagiti umili. Hanggang sa muli mga kagham, DOST 1 Siglat, 1 DOST for you. This is your Philippine Broadcasting Service, looking ahead to the challenges of modern times.